Ganda. Alam mo, masarap talaga mag-drive pag maaliwalas at napakaganda ng nakikita natin. No? So, congrats po sa ating buting mayor, Yorme Isko. Welcome to EV Channel PH, and tonight we're driving the Kayi EQ04 around the city. Ang interesting dito, alamin natin kung mas mababa ba ang battery consumption tuwing gabi. So samahan nyo ako for a quick spin around Manila. Ngayon ay nagda-drive ako dito sa along the city of Manila lang. So try natin i-drive ito ng gabi kasi napansin ko na tingin ko mas iba ang consumption natin kapag gabi versus sa consumption natin pag umaga. Of course, mainit pag umaga at sa gabi naman walang araw, so yung aircon natin hindi kailangan itodo, tamang lamig lang. Kanina bago ko umalis meron akong 3,719 kilometers na odometer. Nasa 37% yung aking battery percentage or capacity. So, try natin within tonight. So, makikita natin kung ilan nga ba ang magiging consumption ko kapag gabi tayo bumiyahe. For sure, mas matipid pag gabi. So, sa mga ka-EV natin dyan na hindi pa nakasubscribe pero laging dumadaan sa inyong newsfeed o sa inyong FYP or page, ay please follow our social media account. Meron tayo sa Facebook and TikTok and Instagram, Thread, meron din tayo. So mag-follow na kayo kay EV kung gusto nyong laging updated sa tuwing may bago tayong mga videos patungkol sa EV. Of course, sa YouTube channel din natin, mag-subscribe na rin kayo kay EV. Nasa Espanya Boulevard tayo ngayon, going to Quiapo. At dadaanan natin kay EV yung Lagos Nilad. Kasi matagal na ako hindi dumadaan doon eh. Pero yun nga, balita ako pininturahan yon at gusto ko makita. Siguro may ilaw ako eh. No? Ayan, mas gwapo tayo pag may ilaw. Actually, kakagaling lang natin sa Pampanga. Ayan, meron tayong vlog din doon about sa range. Then kasama ko si Mrs. So binaba ko na siya eh, kasi late na rin kasi. It's around 9:30 PM na at mag-aasikaso pa ng mga bata. Papasok na tayo dito sa Quiapo. Anyway, eto, pag dinerecho mo to, makikita mo dito yung Quiapo, then doon tayo sa tulay. Ang masarap lang pag nabiyahe ka ng gabi, no? Konti lang sasakyan, di masyadong traffic. Again, naka-sports mode pala ako sa ngayon i-normal mode ko muna. Kasi nung nakaraan normal mode yung ginamit ko nung umaga. So try natin. Yun. So ngayon, i-versus natin yan sa paggamit ko last time. Sa umaga versus sa gabi. Na pareha silang normal mode. Kanina naka-sports mode na ako. Anyway, ito. Quiapo Bridge na tayo. Ooh, historical. Quiapo Bridge. At in fairness naman, kita nyo naman dyan sa video natin na may ilaw na. Salamat sa ating Yorme. At yan, nakikita na natin na may mga pagbabago talaga tayong nakikita sa Maynila. Yan. Subok na kasi talaga si Yorme. Naging politics na tayo. Pero totoo, subok na kasi. So, iba talaga yung tatak Yorme. Makikita mo yung difference or versus sa nakaraan. So, ngayon, ayan ganda ng Maynila actually ngayon. Malinis. Okay? Yung Divisoria, malinis na rin naman. Mabango na. Okay, matagal din ako hindi dumaan dito sa area na to. So, ngayon lang ako ulit dumaan. So, nakakatuwa. Ang ganda na pala dito sa area dito. Sa may Loton. Okay. Nandito tayo. Ayan. Pa-City Hall na tayo. Malapit na tayo sa Lagos Nilad. Sana
maganda ano, yung Lagos Nilad. Ito na ang Lagos Nilad. So, banayad lang tayo. Ayan. Sana kita nyo dyan sa ating video. Ito na ang bago. Bago nga ang Lagos Nilad. Oh, see? Ganda. Alam mo, masarap talaga mag-drive pag maaliwalas at napakaganda ng nakikita natin. No? So, congrats po sa ating buting mayor, Yorme Isko. Idol. Sana mag-cruise ang landas natin para makamayan naman kita. Anyway, so, ayan, nakita nyo na yung Lagos Nilad. Siyempre, di ba? Sulit, di ba? So, part lang muna ako dito sa May National Museum. Yun na nga ang ating pag-ikot dito sa Lagos Nilad. At yun, mamaya balikan ko ulit kayo. So, uwi na muna ako. Then, of course, ayan, mag-usap tayo ulit patungkol doon naman. Doon sa range nitong ating EV or mini EV kapag gabi. So, babalik na ako sa bahay. So, okay, kita-kits mamaya. So, kaibi, nandito na tayo sa bahay. At ito, kaagarahin lang natin. Again, ang total na tinakbo natin, dito kasi meron tayong 3,732 na odometer. Minus natin, kaibi, yung 3,719. So, meron tayong 13 kilometers. So, ang battery percentage natin bago tayo umalis ay 38%. But again, konting urong ko lang kanina ay nabawasan na rin naman, naging 37%. So, hindi na rin masama. Let's say, sabihin natin 4.5, nasa kalahati na lang. So, 13 kilometers divided by 4.5. Ayan, nasa 2.8 or 2.9 na actually, 2.88 na eh. So, 2.9 per 1% ng battery niya. So, hindi na masama kasi ang nakuha ko last time, pag binaya mo ng araw to, within the city, nakakuha ko ng 2.6. So, again, hindi na rin masama ang ating consumption. Pero, again, pag-usapan natin sa mga susunod na araw, yung total of range na nagamit ko at babanggitin ko na rin based sa scenario, no? Kasi magkakaiba eh. Iba yung consumption natin kapag combine ng city and highway at iba rin yung consumption natin kapag nasa city lang or kapag lalo na paggabi, iba pa rin yung consumption natin. Yan yung ating consumption ngayong gabi. Matipid din, kaibi. Totoo lang. So, naka-aircon pa tayo. So, iba rin naman, kaibi, ang consumption kapag na-aircon. Meron tayong full review nito. Abangan nyo na lang sa ating YouTube channel. This is Mark from EV Channel PH. Stay charged. Drive electric. Through the city lights tonight, electric dreams taking flight. Feel so right. Mark Dadas has got the spark you need.